Kuya Cheng, sino ang nagpainit ng ulo ng ating Panginoon? Nangangahas ka bang makialam sa mga usapin ng Panginoon? Gusto mo na bang mamatay? Sa totoo lang, ang ating boss ay ang makapangyarihang Panginoong Yeshao at ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko ay ang tanging tagapagmana ng pamilyang G sa lungsod ng Jin na si Ji Yuan. Kontrolado niya ang lahat ng panig sa lungsod. Sino namang hangal ang maglalakas loob na kalabanin siya? Ang ating Panginoon ay tinulugan ng isang babae at pinipilit pa siyang managot. Hindi ko akalaing ang lalaking ipinilit ng tatay ko ay isang guwapong lalaki pala. Kahit hindi ko masyadong makita ang mukha niya, ayos naman ang kanyang katawan. Wala akong interes sa mga babae. Lumayas ka na ngayon kung gusto mo pang mabuhay. Nababaliw ka na ba? Hindi ako aalis. Ikaw ang lalaking gusto kong makasama sa kama. Kung hindi mo kaya, ay pwede na ring magkunwari ka na lang. Tapat akong tao at wala akong bisyong magpanggap. Mas gusto ko na gawin ang lahat ng mag-isa. Hoy Chengming, pakiimbestigahan ang nangyari kagabi. Presidente G, may masamang balita. Sinasabi ng mga miyembro ng pamilya Fu na tinulugan mo ang panganay nilang anak, pinapakasalan ka nila para managot, at kailangan mo ring magbigay ng pera sa pamilyang Fu. Kung hindi, ay ilalabas nila ang mga malalaswang litrato. Alam kong wala kayong interes sa mga babae noon pa man. Pumapayag ako. Sa susunod na linggo na ang kasal. Pagkatapos matulog ay tumakas at nangahas pang magpilit ng kasal, pati na ang paghingi ng sobrang laking halaga. Furaw, kapag nahanap na kita, sisiguraduhin kong malalagot ka sa akin. Ang pagiging ginang G ay hindi ganoon kadali. Panginoong Yeshao, gusto ko sanang humingi ng tulong para itigil ang kasal. Ititigil natin ang kasal ni Ji Yuan. Mali ba ang narinig ko kanina, ang binibining ito? Pinapapunta ang boss natin para agawin ang sarili niyang kasal. Lolokohin ang sarili niya? Gamit ang asawang comatose, pinupuwersa ang sariling anak na pumatol sa kama ng estrangherong lalaki. Ngayon naman ay pinupuwersang ipakasal kay Fu Kun. Karapat-dapat ka pa bang maging ama? Raw-raw, para sa ikabubuti mo lang ang ginagawa ng papa mo. Ang pamilyang G ay ang masusunod sa lungsod ng Jin. Kung mabuti pala ito, bakit hindi mo papuntahin si Fushu? Manigas ka. Hindi kailanman nagpapakita ng totoong mukha si Ji Yuan. Sigurado akong matanda na siya at pangit. At isa pang sakiting malapit na sa hukay. Ang magpapakasal sa kanya ay parang nagpapatiwakal lang. Ano ka mo? Pa, pinupuwersa mo akong ipakasal sa kanya. Dahil lang sa gusto mong pagpalit ang buhay ko sa pera. Ano ngayon? Putol na ang pondo ng ating pamilyang Fu kaya kailangan mong gumawa ng paraan para makakuha ng pera mula kay Ji Yuan. Kung hindi,
hindi ko masisiguro ang buhay ng komatos mong ina. Isang linggo, mula ngayon, sa kasal namin ni Ji Yuan, pakiusap ay pumunta ang Panginoon para agawin ang eksena. Dukutin mo ako. Tabi. 3. 2. Ang maglakas loob na sumira sa kasal ko. Hindi ako naniniwala na sa mundong ito ay may mga taong hindi takot mamatay. Tanging sa pag-asa lang sa Panginoong Yeshao. Hindi na maglalakas loob ang pamilyang Fu na pahirapan kami ng nanay ko. Kakaiba ang ugali niya at hindi niya gusto ang mga babaeng mahina. Kailangan ko siyang mapasaya. Hindi ba't hindi ka takot mamatay kanina? Ngayon ay natatakot ka na? Ang kamatayan para sa mga taong hirap na sa buhay ay ang pinakamadaling bagay. Fu raw, ikinagagalak kitang makilala. Bakit pamilyar na pamilyar ang kanyang mga mata? Ang babaeng tumakas matapos ang isang gabi. Bakit ka pa nagbabanggit ng katapatan sa akin? Panginoon, pwede na kayong maging isang sikat na artista. Hindi kayo mukhang galing sa sindikato. Wala na. Hindi niya talaga ako maalala. Maari akong magbayad kahit magkano ang gusto nyo. Kahit magtrabaho ako habang buhay ay babayaran ko iyon. Mukha ba akong gipit sa pera? Marunong din ako sa karera, kahit na natatakot na akong magmaneho ngayon, pero tinuruan ako ng nanay ko na mag-modify ng sasakyan. Marami pa akong alam na gawin. Panginoon, basta handa kayong tulungan ako. Handa akong maging alipin nyo. Dahilan. Ano? Pinapagawa mo sa akin na mang-agaw ng kasal. Ibigay mo ang dahilan. Ang Panginoong Yeshao ay isang taong manhid at walang awa, kahit sabihin ko sa kanya na tinukso ko si Ji Yuan na makipagtalik at ibinenta ako ng pamilya ko sa sakiting ito para mamatay bilang asawa. Marahil ay hindi pa rin niya ako tutulungan. Alam ko na para sa isang perpektong tao na katulad ko, ay wala siyang mahahanap na mali. Dahil hindi niya kaya. Talaga? Oo, Panginoon, tingnan nyo. Tulad nitong si Ji Yuan na hindi man lang nagpapakita sa publiko at kailangan pang maghanap ng babaeng pakakasalan siya, mahina sa kama at mas malala pa ang ugali sa labas. Hindi tulad nyo na gwapo at mayaman, marangal kumilos, mabilis at determinadong Panginoong Yeshao. Paano siya maikukumpara sa inyo? Panginoon, kung hindi kayo papayag, hindi kaya dahil natatakot kayo sa kanya? Nagawa mong purihin ng labis-labis ang isang estranghero, pero ang sarili mong fiancé na nakasiping mo na ay hindi mo man lang pinapahalagahan. Ang mga matang ito, kung hindi gagamitin, ay dapat na lang ibigay sa mga nangangailangan. Kahit ano pa ang mangyari, mas pipiliin ko pang maging personal na katulong nyo kaysa maging asawa ni Ji Yuan. Sige, pumapayag ako. Ano? Maging personal kong katulong. Sa loob ng isang linggo, huwag kang susuway sa anumang utos ko.
Kapag nakapag-desisyon ka na ay kontakin mo ako. Walang problema, amo. Uuwi na ako ngayon para mag-impake at mag-report. Handa akong maglingkod sa iyo anumang oras para hindi kailangang magpakasal kay Ji Yuan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Presidente G. Presidente G, wag na po kayong magalit. Ang tungkol sa ating pagiging lihim ay palaging napakahigpit. Hindi niya alam na kayo ang Panginoong Ye Xiao, kaya normal lang iyon. Siya ay, Ang daming tao ang nakapila para lang pakasalan ako, pero siya ay wala talagang utang na loob. At ginagawa ang lahat para pagtaksilan ako. Matapos akong sipingan ay tumakas na siya, sisiguraduhin kong magsisisi siya. ano po ang balak ninyong gawin? Ang unang bagay na dapat gawin ay... Hindi naman ito mukhang paghihiganti. Itong paghihiganti na ito. Pwede bang ipaghiganti mo rin ako ng husto? Napakakitid ng isip mo. Habang pinapakita ko ang kabutihan ko kay Fu Rao bilang si Ji Yuan, para malaman ng lahat ang aking sakripisyo at pagmamahal sa kanya, ay lalo lang masisira ang dangal ni Fu Rao kapag trinaydor niya ako. Dalhin niyo ang lahat ng ito sa pamilyang Fu. Opo. Halatang nahulog na ang loob mo kay Binibining Fu. Ma, sisiguraduhin kong magugustuhan ako ng Panginoon para matulungan niya akong sirain ang kasal na ito kapag nasa ilalim na ako ng proteksyon niya. Hindi na mangangahas ang pamilyang Fu na pigilan akong isama ka. Kaming dalawa, siguradong magsasama kami ng mapayapa. Fu Rao, saan ka sa tingin mo pupunta? Saan pa nga ba? May dala siyang maleta. Siguradong balak niyang tumakas sa kasal. Fu Rao, akala ko ba mahal na mahal mo ang nanay mo? Pero sa huli, sarili mo lang pala ang iniisip mo. Rao, ikakasal ka na. Kaya huwag ka nang gumawa pa ng gulo sa labas. Tabi, Ayoko nga. Pa, ang pag-asa lang natin para maibalik ang pondo ng pamilya ay ang kasal na ito. Kahit pakapahama ka ng kahinatnan ng pagpapakasal niya sa sakiting si Ji Yuan, kailangan pa rin niyang magpakasal. Huminto ka riyan. Kapag tumakas ka pa, talagang malalagot kayong dalawa ng nanay mo sa akin. Tara, Bitawan mo sumama ka ako. sa akin. Umuwi na tayo. Narito na ang pinuno ng pamilyang G. Bakit nandito si Ji Yuan? Batiin natin siya. Ay, ang mapapangasawa ng anak ko. Paumanhin po, ayaw makakita ng kahit sino ni Presidente G. Anong ayaw makipagkita? Siguradong natatakot lang siyang magpakita, di ba? Matanda na at pangit pa. Umaasa pa sa mga babae. Bagay na bagay talaga kayo ni ate. Sa utos ni Presidente G, ang mga ito ay mga regalong bago ang kasal para sa magiging ginang. Isang set ng korona at kasuotang pangkasal na gawa sa 88 gin ng purong ginto at hindi pa kabilang dito ang mga marangyang yate, sasakyan, at mansyon bilang bahagi ng dote. Ginang, pakitanggap po nito. Ay, pasensya na at bata pa siya. Ako na muna ang tatanggap nito para sa kanya. Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo at tulungan mo akong bilangin ang mga gamit ng ate mo. Halika, halika, sumunod kayong lahat sa akin. Dito tayo, dito banda. Nabilang na ba ang lahat? Kahit na ibigay pa sa iyo iyan, ano naman? Hindi mo rin naman iyan makukuha. Ang mga bagay na nakuha mo kapalit ng iyong buhay ay mapupunta lang sa akin. ang plastic mo, masyado ka na siguradong nanonood ng mga serye tungkol sa mga mayayamang boss, no? Ano bang espesyal sa pagpapakitang gilas gamit ang pera? Mabibili mo ang tao, pero hindi ang puso nito. Binibining Fu? Parang ayaw mo atang magpakasal? Gusto niya. Siyempre payag siya. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming babantayan namin siya. Kapag nagtangka siyang tumakas bago ang kasal, babaliin ko ang mga binti niya. Ang babae ni Ji Yuan, walang sinuman ang may karapatang limitahan ang kanyang kalayaan. At lalong walang may karapatang saktan siya. Sige. Senyor G, sa tingin ko sa naging reaksyon ni Binibining Fu kanina, hindi siya mukhang taong mukhang pera, pero ang pamilya niya. Kapag nagpunta siya kahit saan, babaliin ko talaga ang mga binti niya. Bumalik tayo.
Balak mo pang tumakas? Sumunod ka sa akin pa uwi. Huwag mo kaming ipahiya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, ako na ang nagbibigay ng yaman sa pamilyang ito ngayon. Kung gusto mong makakuha ng pera mula sa pamilyang G, kailangan mong tratuhin ako ng mabuti. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, ako na ang pinagkukunan niyo ng pera ngayon. Kung gusto mong kumuha ng pera sa pamilyang G, kailangan mong tratuhin ako ng mas mabuti. Mapanamantala. Ginamit mo pa ang buhay ng nanay ko para pilitin akong pakasalan si Ji Yuan at planuhing makatulog ako kasama niya. Pumayag na ako sa lahat ng iyan. Kapag ginalit mo pa ako ulit, wala sa ating mabubuhay. Gaya ng inaasahan sa bahay ng Panginoong Yeshao, masyadong malaki ang bahay na ito. Pero bakit parang wala namang mga katulong dito? Sinong nagsabing walang katulong dito? Hindi ba't ikaw iyon? Ako? Linisin mo ang buong villa bago ako gumising bukas ng umaga. Ako lang mag-isa? Sino pa ba, Furao? Hindi kasing komportable ang pagiging personal na katulong ko kaysa sa pagiging ginang G. Pinapayuhan kita na... Ano bang ginagawa mo? Naglilinis ng bahay. Huwag kayong mag-alala, nag-part-time na ako noon sa isang cleaning company para pandagdag sa panggamot ng nanay ko. Sinisiguro kong masisiyahan kayo. Magtiwala lang kayo sa akin. Mas pipiliin ko pang magsilbi ng tapat sa inyo, Panginoon, kaysa ang magkaroon ng kahit anong nararamdaman para kay Ji Yuan. Hemp? Sige, galingan mo ang pagtatrabaho. Huwag kang matulog hanggat hindi ka natatapos. Kapag may nakita akong kahit kaunting alikabok bukas ng umaga, lumayas ka agad pabalik sa inyo. Bakit napakabilis magbago ng ugali ng taong ito? Ang modelong ito, Ito ang unang modelong binili ng Panginoon noong bata pa siya. Akala ng ama niya ay nakakasira ng ambisyon ang mga kotseng panlaro, kaya binasag niya ito. Kahit na hindi na ito pwedeng ayusin, ay ito pa rin ang pinakainiingatan ng Panginoon. pinakainiingatan? Oo, Lintik. Nagawa ng babaeng ito na kontrolin ang emosyon ko ng ganoon kadali. Tinutukso niya ako? Siguradong sinasadya niya ito. Chengming, imbestigahan mo agad ang lahat ng impormasyon tungkol kay Furao. Yung pinakadetalyado hanggat maaari. Furao? Dahil hindi ka marunong umatras sa kabila ng hirap, ay gagawin kong mahalin mo ako bilang si Panginoong Yeshao. Darating ang oras na malalaman mo na ang hindi pagpapakasal sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ano? Ikaw si Ji Yuan? Eksakto, napakabulag mong tao, hindi mo inakalang ang taong pinagtataksilan mo ay ako mismo, no? Isa kang babaeng taksil at malandi. Hindi. Ji Yuan. Furao? Siguradong pagsisisihan mo ito. Umalis nga talaga si Furao. Sa ganong kalit na hiling lang ay sumuko na siya. Talagang mukhang pera lang siya at mahilig sa luho. Maghintay ka lang. Mararanasan mo ang hirap sa susunod. Panginoon, Panginoon, halika. Ito ang pasasalamat ko sa iyo.
May mga orihinal na piyesa na kailangang i-order, kaya ginamit ko muna ang mga reserba bilang kapalit. Ito? Ikaw mismo ang nag-ayos nito? Oo. Inayos ko ito sa buong magdamag. Tingnan mo, mukhang bago na, di ba? Ang mama ko ay dating karerista. Noong bata pa ako, paborito ko ang magbuo ng mga modelo kasama siya. Kaya lang ay naaksidente siya sa kotse at naging paralisado. Naghanda ako ng almusal para sa iyo, tara. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Oo naman, sige tikman mo. Ano sa tingin mo? Walang makakatalo sa luto ko. Sige na, maupo ka na at kumain. Hindi ko akalain na talagang pinaglaanan mo ako ng panahon. Wala lang iyon. Panginoon, basta't handa kang itigil ang kasal at tulungan akong sirain ang pag-iisang dibdib na iyon, hindi lang pag-aayos ng modelo, kahit eroplano ay aayusin ko para sa iyo. Talaga bang ayaw mong pakasalan si Ji-Yuan? Mayroon ba? Mayroon ba kayong hindi pagkakaunawaan? Walang anumang mali, puro pagkamuhi lang. Isang gabi lang kaming natulog ng magkasama at masyado na siyang nagmamadaling pakasalan ako. Siguradong mayroon siyang lihim na sakit dahil takot siyang ipagkalat ko ito. Kung magaling ba siya sa kama, hindi ko na maalala. Siguradong hindi iyon maganda. Hay, ang makisama sa ganyang klaseng lalaki ay parang pamumuhay ng isang monghe. Tama na. Panginoon, ano ang nangyari, Panginoon? Hindi ba masarap ang pagkain? Kahit saan ay hindi ako nasisiyahan. Bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din at mawala ka sa harap ko. Pwede na ba akong magpahinga? Binibining Fu, ang Panginoon ay nagutos na maaari na kayong magpahinga ng maayos at panoorin na lang kaming magtrabaho. Pagkatapos kumain ay matutulog. Pagkatapos matulog ay kakain naman ulit. Pagdating ng kasal, magiging mataba at pangit ka na. Tapos iiwanan pa. Tiyak na maiiyak ka talaga. Panginoon, ito ang resulta ng investigasyon tungkol kay Binibining Fu. Ito ang resulta ng investigasyon kay Binibining Fu. Batay sa investigasyon, ang taong nagbayad sa mga guwardiya noong gabing iyon ay ang ama ni Binibining Fu na si Fu Kun. Naputol ang daloy ng pondo ng mga miyembro ng pamilya Fu, kaya ginamit niya ang ina ni Binibining Fu para bantaan siyang akitin kayo. Pinilit ako ng tatay ko na makipagtalik sa iba. Hindi ako aalis. Ano ba talaga ang nangyari sa nanay niya? Ang ina ni Binibining Fu ay dati ring isang henyong karerista. Higit na may talento si Binibining Fu, kaso lang nawalan ng preno noong nag-eensayo sila 5 taon na ang nakakalipas. Para protektahan siya, ay naging paralisado ang kanyang ina. Ang nanay ko ay isang karerista noon. Noong bata pa ako ay paborito kong makipagbuo ng mga modelo kasama siya. Kaso lang na-aksidente siya at naging paralisado na siya. Ang mga disenyo ng kotseng pangkarera na pinagbuhusan ng buhay ng kanyang ina ay inangkin na lahat ng mga miyembro ng pamilya Fu. Ang pangyayaring ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang isipan. Kaya naman pagkatapos niyon, ay hindi na siya nangahas na humawak ng kotseng pangkarera. Kaya pala noong oras na iyon, ay hindi siya natatakot na mabangga ko siya. Kundi dahil sa aksidenteng ito. Narito tayo sa karerahan. Bakit mo ako dinala rito? Sumakay ka sa kotse. Ano? Sinuri ko na ang impormasyon tungkol sa iyo. Sumali ka na sa mga kompetisyon at nakapagmaneho na ng kotseng pangkarera. Paano kung mawalan ng preno? Nay! Nay, gumising ka po, Nay. Nay! Ngayong araw, ayaw kung ako ang magmaneho, uupo ako sa tabi mo. Kailangan ko siyang mapasaya para mailigtas ko ang sarili ko at ang nanay ko.
Furaw, bakit siya narito? Sino ang lalaking nasa tabi niya? Tulungan mo akong pakialaman ng sasakyan sa number 1. Para maturuan ng leksyon ang mahal kong ate. Kumalma ka, pumwesto ka sa loob sa susunod na ikot. Maghanda para sa emergency, nawalan ng malay ang pasyente. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Furaw, Hindi ko ito kasalanan. Senyor G, kamusta ka? Senyor G, Ibig kong sabihin ay, nag-aalala talaga ako ng sobra. Binibining Fu, Panginoon, maayos ka lang ba? salamat. Ako. Bukas na ang kasal. Panginoon, kukunin mo ba ako sa gitna ng kasal? kaya sa tingin mo ba ay ganoon, kasama si Ji Yuan? Masama na mas pipiliin mo pang sirain ang iyong reputasyon, magtiwala sa isang estrangherong lalaki, kaysa sa magpakasal sa kanya? Siyempre, ang pagpapakasal sa kanya ay parang paghahanap lang ng kamatayan. Lalo na at ngayon. Noong una ay hindi ko gustong pakasalan si Ji Yuan dahil lang sa takot akong mamatay. Pero ngayon, Gusto pa rin niya talagang makatakas sa akin. Huwag ka nang bumalik sa villa ngayong gabi. hoy, pupunta ka ba bukas para pigilan ang kasal? Furaw, magpapakasal ka na pero nakikipaglandian ka pa rin sa ibang lalaki. Malapit na ang kasalan. Walang magandang mangyayari sa iyo kung lolokohin mo ang pinuno ng angka ng G. Humanda ka sa akin. Sa wakas ay makikita na natin ang tanyag na pinuno ng angkan ng G. Ito, ang unang pagkakataon na magpapakita siya sa publiko. Balita ko ay iilan lang ang nakakita sa kanyang tunay na mukha maliban sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Hay, talagang mahilig gumawa ng gulo ang batang iyan. Sa araw na ito ng saya, gusto pa niyang isama ang taong parang patay na para sumaksi. Tinatakot pa niya ako. Sabi niya ay hindi siya magpapakasal kung wala ang nanay niya. Huwag ka na magalit. Kapag natuloy ang kasal na ito ngayon, paniguradong mamamatay din si Furaw sa lalong madaling panahon. Kapag namatay siya, ang lahat ng pag-aari niya at ng nanay niya ay mapupunta na sa atin, di ba? Sige na, bantayan mong maigi ang tao. Huwag mong hayaang makatakas siya. Alam ko, Sabi ng ikakasal, maaari munang magpahinga ang matandang ginang sa likod. Kayo namang tatlo ay maaari nang dumiretso sa venue para maghintay. Bakit parang pamilyar ang boses ng waiter na iyon kanina? pamilyar? Sino ka ba? Naku, Furaw, hay naku. Kilos na.
Nay, pasensya na at nahihirapan kayo. Kahit pumarito o hindi ang Panginoon para tulungan ako ngayong araw, hinding-hindi ako magpapakasal. Gusto nilang ipakasal ako kay Ji Yuan para mamatay at pagkatapos ay kuhanin din ang buhay niyo, managinip sila. Furaw, kung gusto mong tumakas sa kasal, hindi ka man lang nag-isip ng mabuti. Balak mo pang tumakas kasama ang pabigat mong ina. Mukhang wala ka ng pagkakataon. Pumunta ka rito. Wala kang delikadesa bago ang kasal. Kung kani-kanino ka sumasama, ipinapahiya mo ng husto si Sr. G. Ngayon naman ay nagagawa mo pang tumakas sa kasal. Gusto mo bang sirain ni Sr. G ang ating kinabukasan? Isang malaking swerte na pakakasalan ka ni Sr. G. Hambog na nilalang. Ang lakas ng loob mong tumakas sa kasal ni Sr. G. Kapag nagalit si Sr. G, malamang pati kami ay madamay rin. Tama, hindi natin dapat hayaang makatakas ang babaeng ito. Sa tingin ko, dapat lang nabaliin ang mga binti niya para hindi na siya magloko pagkatapos ng kasal at hindi na mag-isip pang humanap ng ibang lalaki sa labas. Tama. Baliin ang mga binti niya. Baliin ang binti niya. Kahit ano namang mangyari, papakasalan ka ni Sr. G para lamang ito sa formalidad. Makakapag-asawa ka pa rin kahit bali ang mga binti mo. Papa, Ngayon ay lulumpuin ko ang mga binti mo para kay Sr. G. Para tuluyan nang mawala ang balak mong tumakas sa kasal. Ikaw naman ang gagamit ng wheelchair ng nanay mo. Nandito na si Sr. G. siya ay si Ji Yuan. Nandito na ang mga tauhan ni Sr. G para kay Furaw. Sa pagkakataong ito, wala nang makakaligtas sa iyo. Magandang araw po, Sr. G. Malugod na pagbati sa inyong kasal, Sr. G. Ji Yuan? Nagpapanggap ba ang Panginoon bilang si Ji Yuan para iligtas ako? Presidente G. Presidente G, ang babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging asawa niyo o maging ginang ng pamilyang G. Hindi siya karapat-dapat? At ikaw, karapat-dapat ka? Ako, kaya ko rin naman. Hindi ko akalain na kailan pa. Naghirap ng ganito ang pamilyang Fu. Ano? Masyado na ba kayong mahirap at hindi makabili ng salamin? Para makita ng kapatid mo na wala siyang sapat na delikadeza. Presidente G, huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Mayroon ako rito, ng ebidensya ng pakikipaglandian niya sa ibang lalaki. Ano itong pakikipagharutan niya sa harap ng maraming tao? Ibig sabihin lang niyan ay matamis ang aming pagsasama at ginagamit ko lang ng maaga ang karapatan ko bilang asawa. Ang tinutukoy mong ibang lalaki at ang nasa marriage certificate ay iisa. Sa madaling salita, ako iyon, Ji Yuan. Ikaw. Talagang ang ikaw si Ji Yuan. Presidente G, hindi ko po alam na kayo pala iyan. Bayaw, akala ko ay ang ate ko. Patawad po sa inyo. Magkapamilya naman tayo, Bayaw. Para rin naman sa ikabubuti niyo ang ginagawa ko. Mabuti naman at magkapamilya tayo. Nagagawa mo pa akong tawaging bayaw? At ang lambing pa ng pagkakasabi mo. Bibigyan kita ng isang kasunduan sa kasal bilang pasasalamat ko sa iyo.
Ano? Ang batang tagapagmana ng grupong Shengshi, ano sa tingin mo? Sayang lang at ipinanganak siyang tanga at isa pa siyang uhaw sa dugo at bayolenteng lalaki. Ipapadala kita sa kanya at magsisilbi kang regalo. Hindi! Bayaw, nagbibiro. Kalad ka rin palabas. Kalang siguro bayaw. Kung hindi ito Imposible. tatanawin ng ikalawang binibining Fu bilang utang na loob, huwag niyo kaming sisihin sa gagawin namin. Hindi Ate. marunong Ate, tulungan mo ako. Bayaw, patawad po. Nagkamali ako. Siya nga talaga si Ji Yuan at kasing bagsik nga siya ng mga sabi-sabi. Kaya pala handa siyang tulungan ako dahil bahagi lang pala ito ng kanyang plano. Niligtas niya ako para lang wala na akong matakbuhan pa. Furao, Huwag kang lalapit. Dahil ikaw si Ji Yuan, dapat alam mong hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Ano bang pagkakaiba ng pakasalan ka sa kamatayan? Kung pipilitin mo pa ako, tatapusin ko na ang buhay ko ngayon din. hindi ako si Ji Yuan. Pinalitan ko ang batang iyon? Wala siyang kaalam-alam na nandito ka. Hindi pa kailanman nagpakita ng totoong mukha ang batang iyon sa kahit kanino. Napakadali lang para sa akin na gamitin ang pagkakakilanlan niya para linlangin ang kapatid mo. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Paano naman ang katibayan ng kasal na ito? Peke lang iyan? Peke? Tinangay nila ang nanay ko. Kailangan ko siyang iligtas. Senyor Ji, bakit hindi niyo po sinasabi kay Binibining Fu na kayo po talaga si Ji Yuan? Natatakot ako na kung sasabihin ko sa kanya ngayon, mas lalo lang siyang gugustuhing umalis. Furao. Magpapadala ako ng mga tao para sunduin ang nanay mo. Ngunit kumalat na ang balita tungkol sa pag-agaw sa kasal. Kung hindi ka mananatili sa piling ko at magpapanggap na totoo ang lahat, hindi ka pakakawalan ng pamilyang Ji at pamilyang Fu. O Diyos ko. Anak ko, sinong walang hiya ang gumawa nito sa iyo? Tingnan mo ang sarili mo. Lahat ng ito ay dahil sa malanding Furao na iyon. Sigurado akong niloko niya si Ji Yuan para saktan ako ng ganito. Papa, Mama, tulungan niyo po ako. Tama na. Iyak ka ng iyak pagka-uwi mo pa lang. Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Ang pamilyang Wang ay isa ring mayamang pamilya. Pinapakasal ka doon, kaya ayusin mo at huwag nang gumawa ng gulo. Uy, Fukun, ano bang sinasabi mo? Anak natin si Shuer. Ano pa bang dapat kong sabihin? Ididemand ba natin ang pamilyang Wang o ang pamilyang Ji? Wala tayong laban sa mga taong iyon. At ikaw, pinalaki ka namin para lang makahanap ka ng magandang mapapangasawa. Tingnan mo ang ginawa mo. Naku naman, sayang na sayang talaga. Fukun, sa sinabi mong iyan, napakasama mong tao. Umalis ka rito. Matanda ka talagang walang kwenta. Matandang Ginoong Ji, ako po ito. Tungkol po dun sa nangyari sa kasal ngayong araw, humihingi po ako ng paumanhin. Ano po? Sinasabi niyo po bang matagal nang sinabihan kayo ni Senyor Ji na kansilado muna ang kasal? Hindi po ba siya pumunta talaga ngayong araw? Opo, sige po. Ikaw talaga, naku. Ano bang ginagawa mo? Hindi man lang pumunta si Ji Yuan sa kasal ngayong araw. Ang taong nakita mo ay hindi siya. Niloko ka lang ni Furao. Siguradong mag-iingat na sila sa atin ngayon. Wala na tayong pagkakataon pang gawan ng masama si Furao. Nakakapanghinayang talaga. Anong dapat ikatakot? Mabuti na lang at nasa kamay pa natin ang mga disenyo ng nanay niya. Yun ang pinaghirapan ng kanyang ina. Si Furao, tiyak na babalik siya. Itong si Ji Yuan, matapos ang gulo sa kasal ngayong araw, ayaw pa rin niyang kanselahin ang kasunduan. Baka naman gusto talaga niyang mamatay ako. Ano ang iniisip mo? Panginoon, ngayong araw ay nagpanggap ka bilang si Ji Yuan at gumawa ng ganito kalaking gulo. Kung gusto niyang maghiganti sa iyo, magiging delikado ka ba?
Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi ba at naging ganito ang gulo sa kasal ngayong araw? Pero hindi pa rin niya kinakansela ang kasal. Ang G1 na ito ay isa talagang duwag na pagong. Mukhang kailangan ko pang humanap ng mas matinding pampasigla. Hindi ako naniniwala na may tao sa mundong ito na hindi takot na pagtaksilan. Panginoon, pasensya na. Gusto ko na. Gawing totoo ang lahat. Tapos na, naipadala ko na ang litrato kay G1. Sigurado akong hindi niya ito matitiis. Hindi niya iyon matitiis. Paumanhin po, Panginoon. Nawalan po ako ng kontrol kanina. Purong profesional na ugnayan lamang ang mayroon tayo. Mag-iingat na ako sa pagpapanatili ng distansya sa susunod. Pasensya na po. Nay, ngayong tinutulungan na tayo ni Panginoong Yeshao, sa wakas ay hindi ko na kailangang mag-alala na masasaktan ka. Ang isang taong katulad niya, hindi ko akalaing mayroon din palang malambot na kalooban. Pero mayroon ba talagang taong karapat-dapat pagkakatiwalaan? Mahal na mahal mo noon si Fukun. Sinuportahan mo siya para marating ang kaniyang karera ngayon, pero nagawa niya tayong iwanan ng kaniyang asawa at anak, at itinulak tayo sa kawalan ng matitirhan. Nay, ang mga disenyo mo ng kotseng pangkarera ay nasa pamilyang Fu pa rin. Tiyak na mababawi ko ang mga iyon para sa iyo. Hinding-hindi ko hahayaang angkinin nila ang pinaghirapan mo. Ang mga disenyo ng karera ay ang pinaghirapan ni nanay. Ngayong ligtas na siya, kailangan kong gumawa ng paraan para mabawi ang mga disenyo ni nanay. Furao. Tingnan niyo ang bruhitang ito, talagang hindi siya tapat. Nasa kamay natin ang mga disenyo, sigurado akong hindi siya maglalakas loob na hindi bumalik. Winakasan mo ang buhay ko ng husto at gusto mo pang kunin ang mga disenyo. Hinding-hindi mangyayari iyon. Huwag mong isiping porke nakakapit ka sa makapangyarihan ay hindi ka na namin pwedeng galawin. Dahil sa iyo, naputol ang suportang pinansyal mula sa pamilyang G at siguradong pananagutan mo ito sa akin. Furao, bilisan mo at buksan mo ang vault na ito. Ibigay mo sa amin ang lahat ng drawing ng bagong racing car na dinisenyo ng nanay mo. Hindi maaari. Ako ang asawa ni Ji Yuan ngayon. Ang pagpapahirap sa akin ay pagkalaban sa pamilyang G. Tumahimik ka. Nagagawa mo pa kaming lokohin? Hindi si Ji Yuan ang nanggulo sa kasal ng araw na iyon. Buksan mo na ito ngayon din, kundi ay kukunin namin ang buhay mo ngayon bilang paliwanag sa pamilyang G. Sugod, Bitawan niyo ako. Kailangan mong ibigay ang password ng vault. Ngayon din. Bitawan niyo ako. ibigay mo na. Tara. Ang plaka ng sasakyang ito. Palibutan ninyo ang pamilyang Fu. Huwag niyo silang hahayaang guluhin pa si Furao. Opo, Bakit pumunta rito si Ji Yuan ng ganitong oras? Hindi maaari. Hindi niya ako pwedeng mahuli. Hoy, huminto kayo. Anong ginagawa nyo? Nay, sa wakas ay nakuha ko na muli ang lahat ng pinagpaguran mo. Mula ngayon ay hindi na tayo matatakot na apihin nila. Sisiguraduhin kong may kakayahan na akong protektahan ka ng mabuti.
Lord, bakit po kayo rito? Iuuwi na kita. Maligayang pagbabalik po. Sila ay isang profesional na grupo ng mga tagapag-alaga na mag-aalaga sa iyong ina sa loob ng 24 oras para sa kanyang mabilis na paggaling. Lord, masyado na po akong nakakaabala sa inyo. Ayaw ko na pong makadagdag pa. Ayaw ko nang tinatanggihan ako. Napakalamig kanina, kaya maligo ka na agad ng mainit na tubig dahil kapag nagkasakit ka at naapektuhan ang trabaho, babawasan ko ang sahod mo. Maraming salamat sa iyo. Simula nang makomatose si nanay, ngayon lang muli may nagpakita ng ganitong pag-aalala sa akin. Huwag kang malikot. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo ngayong gabi. Sabihin mo lang sa akin ang kahit ano at sasamahan kita. Pero sa mga nakaraang taon ay natutunan ko na kung paano protektahan ang aking sarili. Pero gusto kitang protektahan? Pwede ba? Kung ang pinakasalan ko lang sana ay hindi si Ji Yuan, kundi ang Lord, napakaganda sana. Pasensya na po, Panginoon. Biglang sumama ang pakiramdam ng aking tiyan. Pwedeng lumabas muna kayo sandali, pasensya na po talaga. Habang hinahalikan ko siya, ay naduduwal siya. Bakit hindi kanina o mamaya pa? Kundi ngayon pa talaga ito nangyari. Furao, panira ka talaga ng moment. Hindi pwede ito. Kailangang magpatingin sa ospital bukas. Doktor, may gastroenteritis po ako nitong mga nakaraang araw. Palaging hindi maganda ang pakiramdam ko. Pwedeng bigyan niyo po ako ng gamot. Binibining Fu, nandito ka na pala. Nag-message ako sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot? Noong huling punta mo para bumili ng pills, noong nakaalis ka na ay saka ko lang nalaman na ang nakuha mo pala ay ang mga expired na gamot na dapat ay itatapon na. Nainom mo ba ang gamot na yon? Hindi kita makontakt. Sobrang nag-alala talaga ako. Hay, buti na lang talaga. Walang masamang epekto ang gamot na yon. Doktor, huwag muna ang gamot. Kunan niyo ako ng dugo para sa pregnancy test. 4 na linggo, malusog ang bata. Buntis ako. Kay Ji Yuan ito. Diyos ko. Ang hirap bago ako nakatakas mula kay Ji Yuan, tapos ngayon ay dala ko ang anak ng dati kong fiancé. Furao, may sakit ka ba? Ibigay mo sa akin ang report. Akin na. Pasyente bilang 3, G1. Batang makulit ito. Umuwi ka muna, bilisan mo at doon na tayo mag-usap. Bakit ka naman nandito? Hoy, sino ba yung babaeng yun kanina? Mukhang napakalapit nyo sa isa't isa. Siya ba ang girlfriend mo? Bakit ba lahat ng makita mo ay iniisip mong girlfriend ko? Lolo, huwag kang magmadali dahil hindi ito nakukuha sa pilitan. Sabi ng doktor ay kailangan mong magpahinga at magpakalma para sa kalusugan mo. Kapag nalaman ni Lolo na siya si Furao, siguradong pipilitin niya kaming magpakasal. Hindi pa rin maayos ang mga hinanakit niya sa akin. Kaya lalo lang itong magiging malala kung pipilitin. Ang sakit ko na ito ay dahil sa galit ko dahil hindi ka pa nagpapakasal. Nangako ka noong nakaraang buwan na magpapakasal ka na. Pero hindi ba nauwi rin ito sa wala? Lolo, wag po kayong magalit. May dahilan po si Presidente G. Anong dahilan? Hindi ba't magkasama naman kayong dalawa araw-araw? Huwag mong sabihin kayong dalawa ay. Kahit ikaw ay hindi rin, bukas ang isip ni Lolo. Ang inaalala ko lang ay kapag wala na ako, ay wala nang mag-aalaga sa iyo. Lolo, sa lakas mong iyan, siguradong aabot ka ng 100 taon. Huwag mo akong tawanan. Kapag pinagbigyan kita, lalo kang sumasobra. Halika rito.
Halika rito! Dahan-dahan lang. Magdadalawamput-walong taon ka na, kaya kailangan mo nang bigyan ako ng apo. O kung hindi ay, ako mismo maghahanap ng mapapangasawa mo. Tandaan mo yan. Huwag ka nang magalit. Ang lakas talaga ng kamay mo. Talagang hindi ka natututo. Binibining Fu, maliit pa ang bata sa sinapupunan mo. Kaya pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Pero dahil nandito na ito ay isang biyaya. Anong ginagawa niya? Mukhang gumagawa ng mga paper crane ng madam. Tinatanong din ng madam ang tungkol sa kaarawan nyo noong nakaraang araw. Posible kaya na regalo ito para sa inyo? Isip bata. Bakit kulay rosas? Panginoon. Kinakabahan siya. Siguradong regalo nga ito. Kahit hindi niya aminin. Alam kong mahalaga pa rin ako sa kanya. Huwag ka nang magpuyat sa paggawa niyan. Matulog ka na ng maaga. Oo nga pala. Maganda rin naman ang kulay rosas. Magandang umaga, makabaka. Maligayang kaarawan. Jiang Ming, magpadala ka agad ngayon din ng ilang set ng kulay rosas na Amerikana sa bahay. Magandang umaga po, Panginoon. Umaga. Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Bakit kakaiba siyang makangiti sa akin? Hindi ito ang gusto ko. Nasaan ang regalo ko para sa kaarawan ko? Regalo? Sobrang naging abala talaga ako nitong mga nakaraang araw. Kaya nakalimutan ko. Nakalimutan mo? Paano naman iyong paper cranes? Paper cranes? Itinupi ko lang iyon para maglibang. Itinupi mo lang para maglibang? Kaya pala tinanong niya ako kung bakit kulay rosas iyon. Mukhang inakala niyang regalo sa kaarawan niya ang mga paper crane na ginawa ko. Ihahanda ko na po ang bago para sa inyo ngayon din. Wag na lang. Sa susunod, bawal nang basta-basta magtupi ng ganyang bagay sa bahay ko. Napakaisip bata at nakakairitang tingnan. Binibining Fu, Ha? bago pumanaw ang madam, binibigyan din niya siya ng mga paper crane tuwing kaarawan niya. Panginoon, parang hindi maganda ang timpla niyo ngayon. Nag-away ba kayo ni Madam? Imposible. Sino ba siya para pansinin ko? Paano naman ako magagalit ng dahil sa kanya? Ako na si Ji Yuan ay isang taong pinagpala. Kaso itong si Fu Rao ay walang pakialam. Ang tagal ko nang nagpapanggap, pero hindi ko pa rin nakukuha ang atensyon niya. Hindi ko na kailangan ng babaeng iyan. Panginoon, anong oras po kayo uuwi? Panginoon, saan po kayo pupunta? Uuwi. Ang pakiramdam na may naghihintay sa iyo sa bahay
ay hindi nyo maiintindihan, kayong mga walang jowa. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Bilisan natin at kailangang matapos ang cake bago mag alas 12, hipan ang mga kandila, kundi ay hindi matutupad ang hiling mo. Isip bata? Tara na. Bilis at humiling ka na. Tayo ang magkasamang gumawa ng cake. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng hiling ko. Bilis! Kung magkakatotoo man ang mga hiling, sana ay magising na si nanay sa lalong madaling panahon. At sana ang ganitong oras ay tumagal pa ng kaunti. Sana ay matupad ang lahat ng mga hiling mo. Hipan mo na. Furaw. Nahihirapan ako. Dala-dala ko pa rin ang anak ni Ji Yuan. Kung hindi ko ito lilinawin bago makasama ang Panginoon. Panginoon, bigla kong naisip na may kailangan pa akong asikasuhin. Hindi maaari. Kailangan kong kausapin ng malinaw si Ji Yuan. Bakit kaya nag-message sa akin si Furaw? Senyor Ji, gusto ko sana kayong makatagpo para mag-usap. Magkikita tayo. Chengming, nakahanda na ba ang paboritong black tea ni Furaw? Pati na rin ang mga paborito niyang merienda, huwag mong kalilimutan. Huwag kayong mag-alala, Senyor G. Nakahanda na ang lahat. Ang mga paboritong pagkain at inumin ni Madam, pati na ang mga gagamitin ninyo sa pag-amin. Ng mga alahas ay narito na lahat. Mabuti naman kung ganoon. Huwag na po kayong kabahan. Sino ba ang kinakabahan? Sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin sa akin ni Furaw? Magagalit kaya siya kapag nalaman niya ang tunay kong pagkatao mamaya? Senyor G. Nandito na ako. Ang dami mong arte makipagkita lang. Hayaan mo na, nandito rin naman ako para linawin ang lahat. Mas mabuti na ring hindi kita mukha mo para hindi nakakailang. Naparito ako ngayon. Para may sabihin sa iyo. Buntis ako. Hello, Lolo. Ji Yuan, saan ka na namang pasaway ka nagpunta? Bumalik ka na agad dito. Parating na ang mapapangasawa mo. Mapapangasawa? Senyor G, okay lang po ba kayo? Anong sabi mo? May nararamdaman man tayo sa isa't isa o wala, siya pa rin ang tatay ng bata. Kahit hindi ko siya gusto, hindi ko pwedeng ipagkait sa bata ang karapatang magkaroon ng buong pamilya dahil lang sa sarili kong nararamdaman. Ang gusto ko lang itanong ay, kung anong tingin mo sa pagpapakasal nating dalawa? Pumayag siyang magpakasal kay Ji Yuan. At balak pa niyang puntahan si Lolo. Pagkatapos ng matagal nating pagsasama, wala ba talaga akong dating sa iyo?
Malalaman mo rin ang sagot sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mong ako si Ji Yuan. Kung ano ang mararamdaman mo. Uy, Senyor G. Senyor G. Mukhang wala siyang balak panagutan ito. At wala siyang pakialam sa pagdating ng batang ito. Manling, medyo masama lang talaga ang ugali ng apo kong pasaway na yon. Pero bukod doon, ayos naman ang lahat sa kanya. Lolo, sabi mo parating na ang mapapangasawa ko. Nasaan na siya? Hindi ba't narito lang siya at nakaupo? Hayaan mong ipakilala kita. Siya ang pinili kong mapangasawa mo. Ang apo ng dati kong kasamahan sa armas na si Wu Manling. Kuyang Ji Yuan, kumusta po kayo? Anong pinagsasabi mong mapapangasawa, Lolo? Sabi ko na sa inyo, ako ang magdedesisyon pagdating sa sarili kong kasal. Huwag ka ng maraming daldal. Sinasabi ko sa iyo, bago ka mag-28 taon, ay dapat bigyan mo na ako ng apo. Kung hindi, ay susunod ka sa gusto ko. Si Manling ay lumaki sa paningin ko. Siguradong mas mabuti siya kaysa sa kung sino-sinong mahahanap mo sa labas. Hindi maaari. Pasensya na, binibining Wu. Paumanhin dahil nagdesisyon ang lolo ko ng mag-isa at naging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan. Wala akong balak magpakasal sa iba. Kaya wag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Ikaw, bumalik ka rito. Ang puso ko, ang asawa ko, ang anak ko, ang apo kong manugang. Pinapagalit niya ako ng sobra. Lolo, higit 100 beses mo na itong ginagawa. Basta mapakasal ka lang. Kahit 1,000 beses ko pa itong gawin, ay ayos lang. Ji Yuan, ano ba talaga ang tipo mong babae? Matapang at masigla. Matatag. Matigas ang ulo. Maganda at disente. Positibo. Tila walang kinatatakutan. Pero sa tuwing siya ay nangihina, ay nakakaantig din ng puso. Hindi mo ba kayang maging mas espesipiko sa paglalarawan? Sapat na ang pagiging espesipiko nito. May mahalaga pa akong gagawin, mauna na ako. Fu Rao, sa simula, nais ko lang baguhin ang tingin mo sa akin para pagsisihan mo ang pagtanggi sa ating kasal? Pero ang totoo ay matagal na kitang gusto. Senyor G, nahanap ko ang ulat ng pagbubuntis ng madam sa basurahan ng tea house. Kaya pala nung hinalikan niya ako at nasuka siya, hindi dahil nandidiri siya sa akin kundi dahil buntis siya. Kaya pala gusto niyang hanapin si Ji Yuan noon dahil buntis din siya. Chengming, magiging tatay na ako. Nasaan siya ngayon? Senyor G, ginang-ginang. Nasa OBGYN siya ngayong araw. Mukhang nagpa-appointment siya para sa ngayong aborsyon. Dalawamput-anim, Furao, umanda ka ng pumasok. Huwag kang kabahan, unang beses mo naman ito, kaya normal lang na matakot. Fu Rao. Nang walang pahintulot ko, hindi niyo siya pwedeng dalhin sa loob. Panginoon, Ano bang problema mo? Bawal ang maingay sa ospital. At wala ring karapatan ang ibang tao na magdesisyon para sa ina ng bata. Ako ang ama ng bata, bakit wala akong karapatang magdesisyon? Pupunta ka rito para magpalaglag, bakit hindi ka muna nakipag-usap sa akin? Kahit galit ka sa akin, walang kasalanan ng bata. Kaya mo ba talagang mawala siya? Magpalaglag? Ginoo, baka nagkakamali po kayo. Binibining Fu, ang appointment nyo ay para sa kumpletong pagsusuri ng matris, hindi para magpalaglag.
Panginoon, salamat sa pag-aalala mo sa akin. Hindi mo anak ang batang ito. Wala ring nangyari sa atin kailanman. Akin ang batang iyan. Furaw? Ako. Ay si Ji Yuan. Patawad? Niloko kita. Panginoon, ano bang sinasabi mo? Papaanong naging ikaw ang tatay ng bata? Ako. Ay si Ji Yuan. Panginoong Ye Xiao. Ji Yuan. Niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. Kung hindi kita niloko, ay wala man lang akong pagkakataon na mapalapit sa iyo. Kasinungalingan lang ang kasunduan sa kasal, hindi ko pakakasalan ang babaeng hindi ko naman mahal. Kaya gumawa lang ako ng balibalita na kailangan ko ng babae para mabuhay. Kaya nagpanggap kang sakitin para lokohin ang buong lungsod. At nagpanggap ka ring Panginoon para lokohin ako. Pinaglaruan mo kaming lahat ng husto. Atawad. Pwedeng kanselahin ang kasal. Ikaw ang magdedesisyon para sa bata. Pero nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong magsimulang muli. Magaling ang mga paraan ni Presidente G. Nanloko sa kasal at sa bata, at ngayon naman ay pati damdamin ay lolokohin pa. Hindi ka pa ba uuwi? Uuwi. Siyam na 5% lang ang silk content nito. Tawagan mo agad ang high-end workshop sa Italia para magpagawa uli gamit ang sukat ni Rauraw. Dapat ay 100% na ang silk content nito. At ito pa, itong Skin Future 377 na lotion para pumuti at hindi magkaplekas. Simula sa araw na ito, lahat ng kakainin, isusuot at gagamitin ni Rauraw ay dadaan muna sa pagsusuri ko. Ang asawa ni Ji Yuan ay siguradong magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Ji Yuan. Kailan pa naging istasyon ng delivery ang pamilyang G? Mag-ingat ka, lahat ng ito ay mga regalong inihanda ko para sa iyo. Haha, maganda nga ang mga ito. Pero Presidente G, buntis lang ako. Hindi naman ako lumpo. Hindi ba masyadong eksaherado ito? Kung hindi mo gusto, di palitan natin. Tingnan mo ito. Hindi ba ito ang kumpanyang kabibili ko lang? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mag-a-apply ka pala doon? Hindi ako yung tipo ng tao na gagamit ng koneksyon. Bilang punong taga-disenyo, sa pamamagitan ng hindi kilalang pagsusuri, nakapasok ako sa huling interview dahil sa sarili kong mga disenyo. Kapag sinubukan mong gamitin ang impluensya mo, bukas na bukas ay isasama ko ang bata sa dormitoryo ng kumpanya. Sa dormitoryo titira? Hahayaan mo ba talaga akong matulog mag-isa sa bahay? At ito pa, bagong sasakyang binili ko para sa iyo. Napakaligtas niyan dahil mayroon itong mga shockproof na upuan. Isang intern lang ako, tapos gagamit ako ng sasakyan ng presidente papasok sa trabaho? Oo. Siguradong kakalat sa buong kumpanya bukas na isa lang akong babaeng binubuhay mo. Maiwan na kita. Teka lang. Halika rito, Cheng Ming. Triplehin nyo ang seguridad sa kumpanya at siguraduhing ligtas si Raurao. Ang bagong intern. Napakaswerte naman niya. Akalain mo, kapapasok lang sa kumpanya, pero nagustuhan na agad ang ideya niya. Bilisan mo nang tapusin ang creative proposal mo. I-upload mo na iyan para ma-present sa client mamaya.
Nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Buksan mo ang drawer sa ilalim ng mesa. Ang pribilehiyo ng buntis ay hindi maituturing na pandaraya. Lugaw na may red dates at bird's nest. Uy, nandito na si Binibining Wu. Balita ko, siya ang direktor na mismong si matandang Ginoong G ang pumili. Baka nga, siya ang fiancé ni Presidente G. Naglalaro ng cellphone sa oras ng trabaho. Sino ang nagturo sa'yo ng ganyang asal? Si Furaw ka, di ba? Ipagtimpla mo ako ng kape. Ako ay isang taga-disenyo, hindi isang serbidora. Kung gusto mong uminom ng kape, magtimpla ka ng sarili mo. Dahil abala pa ako sa paggawa ng sasakyan. Bakit ganyan magsalita ang bago rito? Si Director Wu ay ang mismong napiling mapapangasawa ng apo ni matandang Ginoong G, ang magiging asawa ng tagapangulo ng kumpanya. Kung siya ay isang direktor, hindi naman ako isang sunod-sunuran. Dahil mahilig kang sumipsip sa ibang tao, ay ibinibigay ko na sa iyo ang swerteng iyan, huwag ka nang magpasalamat. Ikaw. Ha sige, buntis ka na agad kahit kapapasok mo pa lang sa trabaho. At naaalala ko na nakalagay sa record mo ay dalaga ka pa. Napakasama ng iyong asal. At nagagawa mo pang sigawan ang magiging Senyora G. Pinapayuhan kita na iligpit na ang mga gamit mo ngayon. At lumayas ka na sa kumpanya. Pinapayuhan kitang mag-impake na ng mga gamit mo ngayon. Lumayas ka sa kumpanya. Hemp! Personal na usapin ko ito. At saka, wala akong itinago noong pumasok ako sa trabaho. Wala kayong karapatang palayasin ako. Ikaw, hi. Hoy, ikaw. Director Wu, wag po kayong magalit. Unang araw pa lang niya sa kumpanya kaya hindi niya alam ang mga patakaran. Sinabi mo pa. Paano nakapasa sa interview ang isang baguhang blanco naman ng resume? Ay tingnan mo nga ang itsura niya. Hindi man lang siya maikukumpara sa kahit isang daliri niyo, Director Wu. Direktor, pinadala kayo ng matanda, kaya siguradong malapit ang relasyon niyo kay Presidente G. Ang pagpapatalsik sa kanya ay nakadepende lang sa isang salita niyo. Maghihintay ako sa iyo sa bahay. Kaya pala ayaw akong pakasalan ni G1 ay dahil sa kanya. Pero ang nakapirmang pangalan sa sticky note ay malinaw na Panginoon. Posible bang ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi talaga kay G1? Hi! Ikaw na! Bata ka! Nananatili ako ng maayos sa bahay. Bakit mo ba ako dinala rito sa kumpanya? Lolo, dinala ko kayo rito ngayon dahil gusto ko kayong ipakilala sa isang napaka-importanteng tao. Siguradong matutuwa kayo kapag nakita niyo siya. Halika! Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, ang konsepto ng bagong karerang sasakyan mamaya ay nilikha ni Madam. Sa galing ng kaniyang ipinakikita, mahihirapan si Lolo na hindi siya hangaan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang bagong empleyado ng Departamento ng Disenyo na si Furaw. Ngayong araw, nais ko lang ipakilala sa inyo ang ilang mga konsepto sa disenyo ng bagong karerang sasakyan na S700 at Siyamnapu. Pasensya na. Furaw, wag mo na itong hanapin. Wala naman talaga ang disenyo mo sa USB drive na iyan. Ikaw ba ang nagpalit ng mga dokumento ko? Ano ang binabalak mo? Manling! Ano ba ang nangyayaring ito? Lolo G, ang Furaw na ito ay may masamang balak sa pamamagitan ng pag-akit kay Kuya Ji-Yuan. Nakapasok siya sa kumpanya kahit walang karanasan at inilihim pa niya kay Kuya Ji-Yuan na nagdadalang tao siya sa anak ng ibang lalaki. Nagtatago ka pa kay Kuya Ji-Yuan habang buntis sa bastardo ng iba. Ang sticky note na ito ang ebidensya. Grabe. Lumalandi kay Presidente G sa harap mismo ng tunay niyang mapapangasawa at nakarating pa ang balita sa harap ni matandang Ginoong G. Sa tingin ko, ang intern na ito ay hindi lang mawawalan ng trabaho kundi pati buhay niya ay delikado na. Furaw, hindi biro ang galing mo ah.
Buntis sa bastardo ng kung sinong amo pero nangangarap pa sa tagapagmana ng pamilyang G. Ang bastardong sinasabi mo ay ang anak ko. Lolo, ito ang sorpresang inihanda ko para sa inyo. Ang mapapangasawa ko sa hinaharap. At ang batang nasa loob ng tiyan niya. Ikaw na hayop ka, lumuhod ka sa harap ko. Lolo G, isa lang siyang ordinaryong intern. Talagang hindi siya nararapat kay Kuya G1. Tumahimik ka. Anong karapatan mong pagsalitaan ng asawa ng apo ko? Ha? Lolo G, itinuturing ko po kayong pamilya. Sila... Pamilya? Pamilya raw? Ang asawa ng apo ko at ang apo ko sa tuhod ang siyang tunay kong pamilya. Naku! Ikaw, itong pilit na. Nagkukunwaring ka mag-anak. Hoy, wala ka bang sariling pamilya? Ako... Dahil minamaliit mo ang mga intern. Simula ngayon, siya na ang direktor mo at ikaw naman ang magiging intern niya. Lolo? Ha? Hindi po kayo tutol? Ako. Sobrang saya ko pa nga. Iha, ikaw ang tagapagligtas ng pamilyang G dahil hindi mo hinayaang mawalan ng tagapagmana ang lokong batang ito. Lolo, masyado naman po kayong seryoso. Ikaw na bata ka. Buntis na ang asawa mo. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi mo man lang siya binigyan ng formal na titulo. Lolo, sa totoo lang ay may kasalanan din ako. Huwag niyo pong sisihin ng buo si G1. Huwag na nating pag-usapan niyan. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa pamilyang G. Siguradong hindi ko siya mapapatawad kapag sinubukan ka pa niyang saktan uli. Hindi ko po gagawin yon. Sandali, hayaan mong tignan ko ang swerte. Ang araw na ito ay swak na swak para sa kasal. Napakagandang araw nito. Napakagandang araw, ha 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 ha. Ma'am, ang ganda po ng aura ninyo. Kahit wala pang makeup, ang puti pa rin ng balat ninyo. Salamat sa paggamit ko ng Skin Future 2nd Generation 377 water lotion. Kaya naman pala ang puti at ang kintab ng balat ninyo. Talagang maganda ang resulta ng brand na eksperto sa pagpapaputi. Maaari na kayong lumabas. Gusto ko muna makasama ang mama ko ng mag-isa. Ma, nakikita mo ba? Ikakasal na ang anak mo. Ang asawa ko ay isang napakabuting tao. Dahil nasa tabi ko siya, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Ma, sana talaga, ikaw ang kasama kong maglalakad sa red carpet. Mama. Ano ba ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao? Sa tuwing naiisip kita, ay tila umaatras ang mundo sa loob ng isang maliwanag na liwanag. Ang mga bagay na dati ay akala ko, pati na ang daloy ng oras, ay madaling gumuho at maglaho. Kaya naman nang magtagpo ang mga kulay sa iyo, ay nawalan ng mga ito ng kinang at naging maputla, tanging ikaw lang ang nananatiling masigla at maningning. Ginang G, handa ka na ba? Mabuti. Pakiramdam ko ay kaya ko pang mabuhay ng 50 taon. Binibining Fu raw, maaari bang magtanong, tinatanggap mo ba si Ginoong Ji Yuan?
maging sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan. Opo, tinatanggap ko. Nay. Nanay. Rauraw, maligayang pagpapakasal. Ang pinakamasayang bagay para kay nanay ay ang dalhin ka sa mundong ito. Ngayon, ay masasaksihan ko na ang pagsisimula mo ng bagong buhay. Ang buhay na ipinagpapatuloy ng maayos ay ang pagpapatuloy ng iyong ina. Sasamahan ka ni nanay mula sa langit habang buhay. Nay. Nay? Nanay. Mag-ingat ka, asawa ko. Ayos lang ako. Tingnan mo kung gaano kaganda ang aking apo. Manganganak na siya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mukha ay napakasariwa at napakakinis. Siyempre naman, tignan mo naman kung kaninong asawa yan. Alam ko namang gusto mo lang magpapansin. Ikaw lang talagang mahilig magyabang. Raoraw, noong nanonood ka ng mga video kagabi, at sinabing gusto mong kumain ng pagkain kanluranin, kumuha ang lolo ng isang sikat na kusinero mula sa Europa para sa'yo. Ano naman ang silbi ng isang sikat na kusinero? Raoraw, hindi ba gusto mong kumain ng sweet and sour pork ribs? Kalahating buwan akong nag-aral magluto nito kay Nanay Lee. Dito lang sa silid ng ospital, tikman mo ito mamaya. Mas masarap ang pagkain kanluranin. Mas masarap ang sweet and sour pork ribs. Pagkain kanluranin ang mas masarap. Sweet and sour pork ribs. Pagkain kanluranin. Sweet and sour pork ribs. Pareho silang masarap. Gusto ko ang lahat ng inihanda ninyo. Kakainin ko ang lahat ng iyan. Tingnan mo, tingnan mo. Napakagaling talaga magsalita ng apo ko. Kapag nanganak ka na ng sanggol, ibibigay talaga ni Lolo ang lahat ng gusto niya. May problema sa bagong inilabas na kotseng pangkarera. Malapit na ang paglulunsad ng bagong sasakyan. Hindi pwedeng magkaroon ng pagkakamali sa ganitong kritikal na sandali. Kailangan kong pumunta doon. Sasamahan kita. Wag na. Babalik din ako agad. Tulungan mo na lang akong kunin ang resulta. Ako na ang kukuha ng resulta. Sige na. Mabilis lang ito. Hintayin mo ako. Asawa ko. Anong nangyayari? Sabi ni Ate Manling, masyado po kayong maingat at masyado nang matagal na hindi inilalabas ang bagong kotseng pangarera, kaya isinama niya kami para subukan ito. Pero pagkalabas pa lang ng kotse ay nagkaproblema na agad ito. Titingnan ko lang. Nasuri ba ang downforce data kapag mabilis na kumukurba? Na-adjust ang anggulo ng front wing ng 0.5 grado. At gasgas na ng malubha ang gilid ng baffle plate. Nasaan na si Woman Ling? Presidente Fu? Presidente Fu? Presidente Fu, Presidente Fu! Bigla na lang minaneho ni Direktor Wu ang kotse paakyat sa bundok nang walang pahintulot. Patigilin mo siya agad. Tiyak na tutumba ang kotseng ito sa kurbada. Nilabag niya ang patakaran at dinala ang kotse sa kalsada sa bundok. Kung may mangyaring masama ay hindi mailalarawan ang magiging bunga nito. Wu Manling, sabi ni Presidente Fu huminto ka raw. May problema ang kotseng ito. Walang problema ang kotseng ito. Sinasadya lang akong pahirapan ng madam para hindi mailabas ang bagong kotseng dinisenyo ko. Woman Ling, mag-downshift ka at magbagal agad. Sasabog na ang turbo. Isang buntis lang. May karapatan bang utusan ako? Furaw. Furaw. Furaw, gising na.
Furaw? Hindi maaari. Kapag nalaman ng pamilyang G na dahil sa illegal na test drive ko kaya na-aksidente si Furaw at ang bata, hinding-hindi ako mapapatawad ng pamilyang G. Walang CCTV dito sa bundok. Bababa na agad ako ng bundok at sasabihin hindi ko siya nakita na naaksidente siya dahil sa sarili niyang pagkakamali. Walang makakatuklas na ako ang dahilan. Tama. Sarili niya itong problema. Wala akong kinalaman dito. Siya ang nagpumilit na sumabak sa panganib kahit buntis siya. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang anak ko. G. Yuan. Bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Hello? Senyor G, masamang balita, may nangyaring masama sa ginang. Anak, huwag kang matakot. Hahanap si Mama ng magliligtas sa atin. Sabi ni Mama bago siya pumanaw, ang anak ay ang pagpapatuloy ng buhay ng isang ina. Kahit ibuwis ko pa ang aking buhay, kailangang mailigtas ko ang aking anak. May tao ba riyan? May sasaklolo ba sa amin ng anak ko? Nasaan si Furaw? Nasaan si Furaw? Senyor G, pagdating namin doon, ang batang amo lang ang natagpuan namin. Mga bakas ng dugo. Ang mga bakas ng dugo ay hanggang sa gubat lang at doon na nawala. Nangangamba ako na ang ginang ay wala na. Hi, nandito na naman si Presidente G. Mula nang mamatay ang asawa niya 5 taon na ang nakakalipas. Araw-araw na siyang pumupunta rito para magbigay-pugay, umulan man o umaraw. Hi, bihira na lang talaga ang makakita ng ganoong klaseng mabuting lalaki. Rao-Rao, narito ako para dalawin ka. Malinaw na pinag-usapan natin na sabay nating panonooring lumaki si Ranran. Malinaw na marami pa tayong mga bagay na hindi pa nagagawa ng magkasama. Bakit mo ako iniwan ng mag-isa? Miss na kita. 5 taon na. Miss ko na rin si Raw. Pero 5 taong gulang pa lang si Ranran. Hindi niya kayang mawalan ng ama. Ang pamilyang G ay kailangan ka magpakatatag muli. Huwag na sana. Kung wala siya, ano pa ang pagkakaiba ng buhay ko sa patay? Kung hindi dahil kay Ranran. Senyor G, nawala po ng nag-aalaga sa batang senyor ang bata nang hindi sinasadya.
Nasaan siya? Ako ba ang hinahanap mo? Bakit mo ba ako sinusundan? Nasaan ang mga magulang mo? Kung naliligaw ka, matutulungan kitang tumawag sa pulis. Pero kung pera ang gusto mo, ay wala ako niyan. Hindi ako pulubi. Huwag mo na akong susundan ulit. Mama, Ano ang numero ng telepono ng mga magulang mo? Patatawag ko sila para sunduin ka. salamat po, Mommy. Sabi ko na sa'yo na huwag mo akong tawaging mami. Mommy, bakit mo ba hinahanap ang sarili mo? 5 taon na ang nakakaraan nang mahulog ako sa bangin. Inanod ako ng ilog papunta sa isang lungsod sa ibaba. Matapos akong mailigtas ng isang tao, maliban sa pangalan ko, ay wala na akong maalala. Hija, natatandaan mo ba kung sino ka? Napulot kita sa paanan ng bundok. Dumating na ang doktor. At sabi niya ay kapapanganak mo lang. Nasaan ang pamilya mo? Ang alam ko lang ay mayroon akong anak. Gusto ko ring mahanap ang aking mga kamag-anak. Huwag kang mag-alala, Mommy. Napakagaling ng daddy ko. Iniligtas mo ako, siguradong tutulungan ka ni daddy na mahanap ang mga kamag-anak mo. Daddy! G. Ranran, saan ka ba pumunta? Daddy, nakita ko po si Mommy kanina. Nandun lang siya. Hala, bakit umalis si Mommy? Mommy! Huwag kang basta-basta tumatawag ng kahit sino na mommy. Malulungkot si mommy kapag nalaman niya. Umuwi na tayo. Patawad, Ranran. Kasalanan ni Daddy. Sa loob ng 5 taon ay namuhay ako sa sakit ng pagkawala ng iyong mommy, kaya nagkaroon ka ng pressure sa isip. Kung kaya't kahit sino na lang ang makita mo ay tinatawag mong mommy. Magsisikap si Daddy na mabuhay ng maayos, dala ang pagmamahal sa iyo ng iyong mommy. At aalagaan kita ng mabuti. Senyor G, magsisimula na po ang meeting. Alam ko na. Hija, pinaghirapan mo ito. Sa umaga ay naghahanap ka ng trabaho at ng iyong anak. At pag uwi mo rito ay kailangan mo pang mag-ayos ng sasakyan. Huwag na po kayong mahiya sa akin. Kung hindi niyo po ako tinulungan 5 taon na ang nakalipas, ay baka wala na ako rito ngayon. 5 taon na rin ang nakalipas. Bakit wala ka pa rin maalala kahit kaunti? Itong batang ito talaga. Siguradong napakalungkot ng pamilya mo dahil hindi ka nila mahanap. Ang anak ko. Hindi ko alam kung maayos ba ang kalagayan niya. Wala ang mami niya sa tabi niya at siya. Naku, Hija, pasensya ka na at kasalanan ko ito. Pinaalala ko pa sa iyo ang mga malulungkot na bagay na iyan. Huwag ka nang masyadong malungkot. Baka naman, hinahanap ka rin ng anak mo ngayon. Mama! Ang anak ko ay dapat kasing tanda na niya ngayon. G. Ranran. Kumusta po? Maaari mo ba akong tulungang hanapin si G. Ranran? Hindi ko alam iyan. Huwag mong sabihing wala akong ina. Isa kang matanda pero basta-basta mo na lang kinakawawa ang isang bata nang hindi alam ang totoo.
Kaya pala walang preno ang bibig ng anak nyo dahil wala kayong maayos na turo sa bahay. Aba, akala ko kung sinong nagmamalinis, namumulot lang pala ng basura. Guwardiya, palayasin mo ang namumulot ng basurang ito. Ah, ikaw aray naku. Hindi mahalaga kung sino ako kapag muli nyo pang binubuli si Jiranran. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Layas. Sige, tara na. SS? SSS? SSS? Alam mo palang masakit, bakit nakipag-away ka pa? Sila naman ang unang nambubuli sa akin. Sabi ni Daddy, mahal na mahal ni Mami si Ranran. Nawala lang siya dahil sa aksidente. Pero pinipilit nilang iniwan na raw ako ni Mommy. Sabi pa ni Daddy, huwag kong gagamitin ang pagiging munting senyorito ng pamilya G para takutin ang mga kaklase ko. Pero wala akong Mommy. Kaya lahat sila, binubuli ako. May parents meeting bukas. Maaari ka bang maging Mommy ko? Kamukhang kamukha mo si Mommy. Marunong siyang magkarera ng kotse. At kasing cool mo rin siya. Ang mga imahe kanina, iyon ba ang nakaraan ko? Wala ring nanay na kasama ang anak ko. Magiging katulad din kaya siya ni Ranran, na inaapi ng mga kaklase. Anong oras bukas? Mami, talaga bang gusto mong maging Mommy ko? Ang galing! Kaya lang, ang gaganda ng suot ng mga magulang ng ibang bata, habang ako ay ganito lang. Huwag kang mag-alala, Mommy. Marami akong pera sa aking vault. Kaya kong baguhin ang itsura ni Mommy. Tara! Auntie, pakiusap po. Ayusan niyo ang Mommy ko para maging napakaganda niya. Huwag kang mag-alala. Napakagaling ng mga skincare product dito ni Auntie. Pagkatapos nito, magiging maputi, makintab, at makinis ang balat ng nanay mo, mas maganda pa kaysa sa mga artista sa magazine. Marami rin kaming ganyan sa bahay. Sabi ni Daddy, ito ang mga paboritong skincare product ni Mommy noong narito pa siya. Salamat, Ranran. Kailangang maipadala ko agad ito kay Daddy. Para malaman niya na hindi ko siya niloloko, siya talaga si Mommy. Mga pambabaing damit mula sa beauty salon. Mga branded na bag. G Ranran, saan ka ba nanggaling? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si G Ranran. Ang paksa ng aking talumpati ngayong araw ay ang aking mommy. Napakalapit sa akin ng aking mommy. Nasa bawat sulok ay naroon ang anino ni Mommy. Lagi siyang naaalala ni Daddy araw-araw. Pero napakalayo rin ni Mommy. Na nakikita ko man siya, ay hindi ko naman maramdaman ang kanyang init. Pero napakabait ni Mommy. Nakikita ko lang siya sa tuwing siya ay nakangiti. Araw-araw akong humihiling na sana ay mayakap ko siya. Sa wakas ay natupad na ang hiling ko kamakailan. Gusto kong sabihin kay Mommy na mahal siya namin ni Daddy. At miss na namin siya. Hindi ko alam kung bakit. Laging naaapektuhan ang puso ko ni Ranran, na para bang totoo na akong naging mami niya. Mommy, pwede bang huwag ka munang umalis? Gusto kitang maging mami ko. Ranran, pasensya na. Gustong-gusto ka ni Auntie, pero may sariling anak na si Auntie. Kung ituturing kitang sarili kong anak, kapag bumalik na ang anak ni Auntie, ay tiyak na malulungkot siya. Sige na, ililibre kita ng masarap na pagkain. Tara, ano ba ang gusto mong kainin? Lumayo ka sa anak ko! Lumayo ka sa anak ko! Ang pinakakinasusuklaman ko, si Ji Yuan?
ay ang mga taong ginagamit ang bata para mapalapit sa akin. Dahil ikaw ang ama ni Ranran, dapat mas pinapahalagahan mo kung ano talaga ang pinagdaanan ni Ranran, kung kaya't kailangan niya ako para maging mommy niya. Bakit kapag nakikita ko ang ama ni Ranran ay kusa na lang sumasakit ang puso ko? Posible kaya? Nagaling tayo sa magkaibang mundo. Kaya paano mangyayari na magkakilala tayo? Masamang daddy. Narito na nga sa harap natin si mommy. Bakit hindi mo pa siya ibalik sa atin? Si Mami ang taong pinakamamahal si Ranran sa buong mundo. Kung narito pa siya, hinding-hindi kanya pababayaan. Ang pagtawag mo sa kahit sino bilang Mami ay makakapagpalungkot lang sa kanya. Paano kung hindi naman talaga pumunta si mommy sa langit at nawalan lang siya ng alaala? Kung at hinahanap din tayo? Paano kung hindi naman talaga pumunta si mommy sa langit at nawalan lang siya ng alaala at hinahanap din tayo? Ang figura ng babaeng iyon ay talaga namang kamukha ni Raurao. Hello, Chengming. Tulungan mo akong alamin kung sino talaga ang babaeng iyon kahapon. Hello, Chengming. Alamin mo kung sino talaga ang babaeng iyon kahapon. Kuyang Ji-Yuan, Bakit ka nandito? narito ako para bisitahin si Ranran. Nabalitaan ko na inapi siya sa kindergarten kahapon. Hay naku, ang mga batang yon talaga. Bakit kailangang pag-usapan na wala siyang nanay? Anong sinabi mo? Nakipag-away si Ranran sa labas ng kindergarten kahapon. May kasalanan nga ang mga batang yon. Pero hindi rin dapat nakipag-away si Ranran. Dahil ikaw ang ama ni Ranran, dapat mas alamin mo kung ano talaga ang pinagdaanan ni Ranran. Kaya kailangan niya talaga ako para maging mommy niya. Kaya pala talagang tinutulungan niya si Ranran noong araw na iyon. Kuyang Ji-Yuan, kailangan ng bata ng pagmamahal ng isang ina habang lumalaki siya. Kapag nagpakasal tayo, siguradong magiging mabuti akong ina. Kailan sa akin nagpadala ng litrato si Ranran? Tama ang sinabi ni Ranran. Siya nga talaga si Raurao. Kuyang Ji-Yuan, Womanling, tandaan mo, buhay man o patay, si Furaw ang tanging asawa ko. Simula ngayong araw, ayaw ko nang makita pa ang mukha mo. Puraw, 5 taon ka nang nawala. Bakit hindi pa rin kita matalo-talo? Pero, hindi pala patay si Furaw. Hindi maaari. Kapag bumalik siya at sinabi kay Ji-Yuan na hinayaan ko lang siyang mamatay, tiyak na hindi ako palalagpasin ni Ji-Yuan. Ji-Yuan, Ji-Ranran. Bakit tuwing naiisip ko sila, ay hindi tumitigil sa pagsakit ang puso ko? Raurao? Ji-Yuan, bakit ka nandito? Patawad. Patawad. Hindi man lang kita agad na nakilala. Patawad? Eto. Ay noong araw ng kasal natin. At itong isa naman, ay noong 3 buwan ka ng buntis kay Ranran. At itong isa pa, noong sinabi mong gutom ka, sinamahan kita at lumipad tayo sa dagat para mag-barbecue. Naaalala? Amo pa ba? Pasensya na. Nahulog ako sa bangin 5 taon na ang nakakaraan, sabi ng doktor. Naipit ang mga nerve sa utak ko. Kaya hindi lahat ng alaala ay maibabalik pa. Patawad? Dahil hindi kita naprotektahan ng mabuti.
Pero ngayong nahanap na kita, maaari na tayong magsimulang muli. Teka, bakit hindi ko nakikita si Ranran? Si Ranran? Oo, Hindi ba siya ang kasama mo? nag-message sa akin si Ranran na pupunta siya rito para hanapin ka. Wala ba siya rito? Magsalita ka, nasaan ba talaga ang nanay mo? Ang ganda ng tita. Kamukhang kamukha niya talaga si Mom. Paano siyang hindi magiging tunay kong mommy? Tama nga ako. Ang magandang tita ang mommy ni Ranran. Pero hindi naniniwala si Daddy ngayon. At ang tingin ni Mommy kay Daddy ay parang hindi rin maganda. Paano ko kaya sila mapagbabati? Alam ko na, pupuntahan ko muna si Mommy. Magsasabi ako ng magagandang bagay tungkol kay Daddy. Para magbago ang tingin niya sa kanya. Tsaka ako sila pagtatagpuin. Matalino rin pala ang batang paslit na ito. Ayaw talagang sabihin sa akin kung nasaan ang nanay niya. Kung ayaw sa santong dasalan, idadaan ko sa santong paspasan. Akala mo ba hindi kita kaya? Hindi ako naniniwalang. Ngayong nasa kamay ko na ang anak na kinitil pa ni Furaw ang buhay para isilang, ay makakaya niyang pabayaan lang ito. Ano ba talagang nangyayari? Lolo, naisara na ang buong lungsod, tiningnan na rin ang mga CCTV, mahahanap din natin si Ranran. Kakahanap lang kay Raw. Di ba't napakagandang balita niyan? Bakit nawawala naman ngayon si Ranran? Lolo, ako po ay. Hello? Furaw? Nasa kamay ko ang anak mo. Kung gusto mong hindi siya mapahamak, pumunta ka rito ng mag-isa. Sa bundok ng Tiang para harapin ako. Mommy, masasamang tao sila. Huwag mo silang papansinin. Manahimik ka. Tandaan mo, kung gusto mong mabuhay ang anak mo, huwag kang magsasabi kahit kanino. Raw, anong nangyari? Wala lang ito. Ayaw ko lang talagang maghintay ng ganito sa bahay. Maghiwalay tayo para maghanap. Raw. Ranran. Ranran. Sino ka? Bakit mo kinidnap ang anak ko? Nawalan nga talaga siya ng alaala. Mas mabuti pa kung namatay ka na lang, kailangan mo pa talagang bumalik para manggulo. Kung gusto mo ang buhay ng anak mo, pwede naman kapalit ng sarili mo. Mommy! Hirap na hirap si Ranran na mahanap si Mommy. Ayaw ni Ranran na may mangyaring masama sa'yo. Buwisit na bata ka, nagawa mo pa akong kagatin. Sasabihin ko kay Daddy na ikaw ang nanakit sa Mommy ko. Anong ebidensya mo? Kapag namatay na ang mommy mo, wala nang makakaalam na ako ang nanakit sa kanya. Huwag kang matakot. Siguradong poprotektahan ka ni nanay. Huwag mong saktan ang anak ko. Papayag ako sa kahit anong iba pang gusto mo. Sige ba? Gusto kong tumalon ka mula rito. Hindi ako naniniwalang. Sa parehong lugar na ito ay makakaligtas ka pa rin ng 2 beses. Ranran, makinig ka. Pumunta ka sa tatay mo pagkababa ng bundok. Kalimutan mo ang lahat ng nangyari rito. Kumain ka ng mabuti. At lumaki ka ng maayos. Maging mabait ka. Mami, wag! Takbo! Takbo! Walang hiya ka? Habulin niyo siya. Ji-Yuan, hinahabol kami ni Ranran dito sa bundok ng Tiang. Bilisan mo, iligtas mo kami. Ipunin ang lahat, pumunta agad sa bundok ng Tiang. Masusunod po. Huwag mo na akong intindihin. Tumakbo ka na.
Huwag kang lilingon. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Mama, Mami, ayaw ko pong umalis. Nahanap ko na sila. Nandyan ang babaeng yan at ang bata. Bilisan nyo. Huwag nyo silang patatakasin. Umalis ka na dahil kung hindi ay pareho tayong mamamatay rito. Bumaba ka ng bundok at hanapin mo si Daddy para iligtas ako, okay? Takbo na. Mami, sisiguraduhin ko pong ililigtas kayo ni Daddy. Mabuti at nakatakas na siya. Ranran, basta't mabuhay ka lang ng ligtas at payapa, magiging kampante na ang loob ni Mommy. Nasaan ang bata? Sabihin mo, nasaan na ang paslit na iyon? Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo. Habang naririto ako, ay hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Apat na linggo ng buntis sa sinapupunan. Pahipo nga ako. Naramdaman mo ba? Oo, naramdaman ko. Tawagin mo akong Daddy. Sige na, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Masyado pang maaga. Habulin nyo silang lahat. Huwag mong sasaktan si Ranran. Habang may hininga pa ako, ay hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Ranran. Ranran, hindi na yata kaya ni Mommy. Kung sakaling wala na si Mommy, ay dapat mong laging tandaan na mahal ka ni Mommy habang buhay. Ranran, Bilis, Ranran. Bukod kay Daddy, ay wala pang sino man ang naging ganito kabuti sa akin. Kahit na ang ate na iyon ay ang mami ko o hindi, ay hindi ko siya maaaring mawala. Ranran, Daddy? Daddy? saan ka pumunta? Daddy, bilisan mo at iligtas mo si Mommy. Para protektahan ako. Ay nasugatan siya. Bilisan mo at iligtas siya. Ibalik nyo na ang batang amo. Ang iba, sumunod sa akin. Hinto! Rao-Rao? Sabihin mo sa pamilya Wu na kapag ginalaw nila ang aking asawa at anak, hinding-hindi ko sila palalampasin. Ilabas sila. Rao-Rao. Patawad. Dahil huli na akong dumating. Mommy? Maraming itiniklop na paper crane si Ranran para sa inyo. Sabi ni Daddy, kapag nakagawa na tayo ng 1,000, ay magigising na si Mommy. Pwede po bang dumilat na kayo? Rao, gumising ka na, pakiusap. Baka gibain ng loko-lokong batang ito ang ospital. Rao. Rao-Rao. Gising ka na? Nakikilala mo ba ako?